Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan at muli maraming salamat muna sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo. At ngayon ay pag-usapan natin mga babayan, no? Ito nga pong nangyayari po ngayon, diyan po sa EDSA dahil taong bayan lumusob na po sa EDSA. At dito po, may isinisigaw sila na kung saan, mga babayan. Actually, kahit ako nagulat, no? Dahil ito pong isa sa sinisigaw nila, no? Tila ikagagalit po ito, no? Netong si Marcoleta, mga babayan. Ano nga ba yung sinisigaw ng taong bayan dyan, no? Yan ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At ito na nga mga babayan, ang nangyayari po ngayon, dyan po sa White Plains o dyan po sa EDSA mga babayan. Dahil, no, lumusob nga po yung mga kababayan natin dyan at sumisigaw po sila, no, ng protesta kontra katiwalian po. No, hindi lang po sa people power, maging sa Luneta rin mga babayan. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero dito po ay may kapansin-pansin. Dahil dun po sa mga nagpo-protesta ay may sumisigaw po na kung saan tila ikagagalit po, no, netong si Marcoleta kasi yung isinisigaw na yun, no, netong mga tao na to o netong mga nagrarally ay ayaw po ni Marcoleta, no, ayaw po nito ni Marcoleta mga babayan. Okay, so ito po, no, wag na natin patagalin yan, alamin natin, let's go. Ito, Evan, silipin na muna natin ang sitwasyon sa People Power Monument at naroon si Mariz Umali. Mariz, kamusta dyan? Ay, nandito na tayo sa may White Plains area, dito sa may People Power Monument kung saan kanina pa lang bago mag alas 9 ng umaga ay nagsimula na nga po magmarcha ang mga labor groups at iba't ibang mga sektor para doon sa gaganapin nilang Interfaith Rally. Dito sa likuran ko makikita natin yung akbayan, no? Nandyan sina Representative Shell Jokno, Representative Percy Sandanya, si Father Flavi Villanueva na Ramon Magsaysay Awardee at si nawala kanina, nandyan din si Father Tito Haluag. At tuloy-tuloy din po, mabilis na napuno ng mga protesters ito pong White Plains area dito sa may People Power Monument para sa gaganaping Interfaith Rally, Interfaith program na magsisimula ngayong alas 9 nga ng umaga. Tuloy-tuloy na po yung programa hanggang mamaya. Sana lang, no, wag i-hijack na naman ang mga DDS to. Okay lang yung ganito, peaceful rally mga babayan. Pero ang problema kasi, no, dito sa mga to, baka pasukin na naman ng mga DDS. Puntong kung ito, tanungin na po muna natin, no, kung itong mga nandito po nating mga kasama. Sir Shell, Attorney Shell, una po sa lahat, nangyari, nakita ko po rin kayo dito noong September 21. This is the part 2 of the trillion peso movement. Ano po ba ang kaibahan nitong part 2 dun sa naunang rally natin? Anong inaasahan natin mangyari ngayong araw na to? Ang sigaw ng bayan ay bawiin ang perang ninakaw. Nako, ayan na nga sinasabi natin. Yan yung sinasabi natin na ayaw. No, neto nga si Marcoleta. Magagalit po si Marcoleta dyan. No? Wala daw pong ganyan, mga kababayan. No, hindi raw ho pwedeng isoli, no, yung ninakaw. Yan kasi yung pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ni Marcoleta, mga babayan, na hindi nga po pwedeng magsaoli etong sila Diskaya. No, ng pera, 'di ba? Doon po sa mga nakulimbat nila. No, diyan po sa flood control issues na 'yan, mga babayan. No, yun ang aking pagkakaintindi po. Kaya nga maraming sa mga babayan natin, no, ang nagagalit po kasi bakit ayaw ipabalik, no, yung perang ninakaw, mga babayan. 'Di ba? O, tuloy natin. At sigaw ng bayan, pananagutan. Tama. Paano po ninyo isisigaw? Kasi for the past
past how many months since the September 21 rally po, no, ay meron po tayong mga Black Friday protest, White Friday protest. Nakita po ba natin na mas sumidhi pa yung galit ng taong bayan? Oo, mas galit na talaga ang sambayan ng Pilipino at marami na rin tayong nagawa mula noong September 21. Ngayon ay gumagalaw na yung Anti-Political Dynasty Bill. Nandyan na rin yung Independent Commission na bill para bigyan pa ng ngipin pa yung Independent Commission. At nandyan din yung ating sigaw na bawiin na ang perang ninakaw. Yan. Ayaw ni Marcoleta ata niya. Ha? Actually ako, mga babayan, no, pabor ako doon sa sinasabi na bigyan pa ng pangil. No, ito nga ICI. No, pabor ako doon. No? Mas paigtingin pa, no, ang kayang gawin ng ICI para talagang matakot itong mga corrupt na to. Sino-sino pa po ang mga sektor na nandito this time na wala dito sa People Power Monument noong nakaraang September 21? Siyempre, yung mga kasama nating sektor mula sa hanay ng paggawa, estudyante, mga community women, leaders, kasama natin sila. At ngayon nakita natin, mas marami all out talaga ang mga kasama natin mula sa iba't ibang simbahan at diocese. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Magkahiwalay pa rin yung mga grupo. Meron sa Luneta, meron sa may Menjola, and of course, iba pa yung dito sa People Power Monument. Hindi po ba pwedeng mapag-isa para talagang mas marinig yung sigaw ng taong bayan? Sa ngayon kasi dinig na dinig ang sigaw ng taong bayan kasi mula dito hanggang sa iba't ibang bahagi ng bansa lumalabas ang mga taong bayan at gustong panagutin yung mga nagnakaw sa ating kaban. Sa ngayon kasi na iinit na tayo, puro mga dilis at sapsap lang ang nahuhuli. Wala pa yung mga balyena at mga pating na malaki at bilyon-bilyon na ninakaw mula sa ating kaban. Attorney Shell, balikan ko lang din po kayo, no? Kasi nakita naman po natin in the past how many days, weeks ay meron na rin pong mga kinasuhan, meron na pong nakulong sa may Quezon City Jail, meron sa NBI. Sa tingin nyo, hindi pa sapat yun? Kailangan na mas marami pa, lalo na yung malalaking tao na nasa likod nitong grabing corruption. At hindi dapat hintayin ng ating pamahalaan yung kasong kriminal dahil dapat masampa na yung mga forfeiture case na civil case na andyan na yan. May kapangyarihan ng ating pamahalaan na ituloy na yan agad-agad. Ano pong ginagawa ng government din po, no? Bilang nasa gobyerno rin po kayo na tungkol dun sa pag-aresto, paghahanap kay Zaldico, isa po siya sa mga tinuturing na big fish talaga rito. Ay, mukhang marami na silang ginagawa hakbang at dapat pauwi na at bumalik si Zaldico para siya na mismo ang magsabi kung ano yung ang mga ebidensya niya kung meron man. At panawagan nga natin lahat ay umuwi ka na, humarap ka sa otoridad. Meron na po ba tayong information as to the efforts in tracking kung nasa na talaga to si Zaldico at mapapabalik pa ba siya sa bansa? Hindi ko alam at kung ano yung mismong mga hakbang ng ating pamahalaan pero mukhang sinusubukan nila. Ang alam ko ay nakansela na ang kanyang passport kaya ilang araw na lang dapat at iuwi na siya. Ano po ang gusto niyo sabihin sa mga hahabol pa po na mga protesters dito po sa People Power Monument? Welcome na welcome po yung mga kababayan natin na gusto humabol dito. Yung po mga kasamahan natin na medyo senior na, magbaon po tayo ng pantakip sa init. Napakainit po, napakaraming tao. Pero ramdam natin yung bayanihan at tulungan. How are we assuring the security, Attorney? Ayan, marami po tayong mga marshal at maayos at mapayapa itong ating rally ngayong umaga. Maayos at mapayapa, mga kababayan, na huwag lang mapapasukan itong mga magugulong DDS. Take note sinabi ko magugulong DDS, hindi ko sinabing lahat ng DDS ha. Yung mga magugulong DDS lang naman talaga ang nagpapagulo sa mga rally at protesta, no, na ginagawa ng mga kababayan natin, di ba? Meron pa po ba kayong karagdagang mensahe na nais iparating? Yung ating isang panawagan ngayon, panawagan natin sa Malacanang to step up sa lalong madaling panahon, i-certify as urgent yung ating Anti-Political Dynasty Bill at yung Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Kasi kung hindi nila ito gagawin, maniningil at babalik ang taong bayan sa lansangan. Alright, nakita rin po natin, although nawala na si Father Flavie dito, no, yung participation ng religious sector, how important is napakarami na rin po mga diocese ang kabahagi nitong trillion peso march at makikita natin, as a matter of fact, ayan, pakita natin nandyan mga taga-simbahan,
gaano kahalaga po yung sektor na yan na kabilang din dito? Sa isang panahon kung saan madilim ang ating kasaysayan, napakahalaga that the church exercises moral leadership. At wini-welcome natin itong pagsama ng napakarami mga religious leaders at iba pang mga leader laiko mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. In these times of darkness, kailangan talaga natin ng faith. Representative Percy Sandanya, Representative Attorney Shao Chok, no, maraming salamat po sa impormasyon binigay nyo at patuloy po kaming magbabantay po sa inyo pong isasagawa pong kilos protesta. Samantala mga kapuso, nakikita po natin, ito pong magkabilang lanes po na ito ng White Plains dito po sa may People Power Monument. May total na capacity raw po ito na 300,000 na tao. Kasi kung talagang mapupuno po ito, 9 people per square meter ang kakasya. Although sinasabi po sa atin ng MMDA kanina, posibleng nasa 30 to 50,000 lamang po ang darating. Pero iba naman ang sinasabi ng mga organizers. Ang sinasabi nila ay inaasahan nila na abot sa 120,000 yung mga darating na magpaprotesta dito. Simula pa lamang po ito, no, nakita na natin kung gaano kahigpit din yung seguridad na ipinatutupad dito. Merong mga pulis, mga sundalo, MMDA, Bureau of Fire Protection, meron din po sa Quezon City Local Government. At nagda-diverge na po yung mga tao, yung mga protesters dito. Nakita natin yung mga local, yung mga laborers galing sa may EDSA Shrine. Ito naman, yung mga galing dito from the Temple Drive. Sila naman ay mga from the sector na mga general, mga sundalo, na yung mga retired na mga generals, hindi po mga active. Kasi yung mga active, of course, sila ay nagbabantay, hindi sila nakikisali sa mga kilos protesta na yan. Pero yung ibang mga retired generals ay nakikiisa para iparating din yung kanilang pagsigaw laban sa korupsyon. At muli po, ikulong lahat ng mga kurakot, ibulgar ang mga kurakot. Yan po ang kanilang sigaw nila, isaole ang ninakaw sa bayan. Nako, ayaw nga ni Marcoleta niyan. No, ayaw niya yan, yung pagsasaole ng ninakaw. Yan kasi yung pagkakaintindi ko, mga babayan, no? Doon sa kanya sinasabi na hindi po pwedeng magsoli yung mga diskaya. Diba? Parang ganun eh. Diba? At meron din from Marawi contingent. Ayan po, nandito. From the contingent naman from Temple Drive, nandito si Senator Bam Aquino. Senator, okay lang po, kahit aandar po tayo, pero para hindi po mantala yung iba. Pero itanong ko lang din po kayo, ano po ang difference ng rally natin this time from the September 21, no? This is already part 2, pero ano ang nais nating maabot, ang objective natin this time? Mahalaga yung taong bayan lumalabas, nagbibigay ng pressure sa gobyerno na ituloy din na yung mga kaso na wala dapat na pinoprotektahan. Lahat ng mga nasangkot, kailangan makulong, kailangan mabalik yung pera, kailangan mabago yung sistema. So noong September 21, part 1 yon, may part 2 ito, at kung wala pa rin mangyayari, magkaka-part 3 pa ito. No? At mahalaga na nakafocus yung taong bayan sa mga kasong ito para makita natin yung totoong pagbabago. And maganda itong lalabas yung mga tao, maaga pa lang, mabinisa kami. And I think later this afternoon, mas marami pa yung tao. And kung makikita mo, every other week may mga rally tayo nakikita, naghahanap ng accountability sa ating bansa. At yung hinahanap ng tao, yung pera ng bayan, mapunta sa tama. Maganda rin yung mga rally kasabay ng panahon ng budget season. Para mabantayan talaga yung budget, makita talaga na yung perang nilalaan, hindi napupunta kung saan-saan, napupunta sa mahalagang bagay, gaya ng edukasyon at kalusugan. Senator, paano natin ma-ensure na maisasaole sa taong bayan agad yung mga ninakaw na pera o yung buwis dahil talagang merong usapin o debate pagdating sa restitution na hindi raw naayon sa batas? No, mahalaga makuha yung pera. Klaro yan sa taong bayan na hindi sapat yung may makulong, yun pala nga, wala pa di ba? So may makulong, mabalik yung pera mo bago yung sistema. At sa pagkakaalam ko, yung Philippine Competition Commission, naghahain na rin ng mga cases para mamultahan yung mga contractor, makolekt ulit yung pera. I know that the ICC is pursuing that.
So mahalagang parte yon. At yung tatlong bagay na yan, huwag nating kakalimutan. Yan talaga yung hinahanap ng tao. Makulong yung sangkot, babalik yung pera, baguhin yung sistema. Itong tatlong to, kailangan bantayan natin. Marami po ang duda na meron pa talagang mapapanagot na big fish. Ano po ang masasabi ninyo rito? Yan ang hinahanap ng tao, na hindi lang yung mga, kumbaga mga low-level employees yung mahuli. Kailangan talaga hanggang sa pinakamataas na kailangang nakasangkot dito, dapat mahuli sila. And I think yung taong bayan, yun yung hinahanap. And I think government, gumagalaw naman, mahalaga tong pressure na ito para talagang mas mapagalaw pa, no, yung gobyerno. So far, sa mga hearing naman namin, may mga pangako naman yung mga agency heads at yung mga kasama sa investigasyon na minamadali nila yung mga kaso. Kumusta po yung tracking natin? Kasi isa sa mga tinuturong big fish ay si dating Congressman Zaldico. Kumusta ang tracking natin sa kanya? Bagamat na-cancela na yung kanyang passport, nakita na ba natin exactly where he is? Ako hindi ko alam, pero mahalagang umuwi siya at under oath, ibigay na yung kanyang testimonya. Otherwise, lahat ng sinabi niya will not be considered? Well, pwede nang simulang imbestigahan yung mga yan. But if you look at the Blue Ribbon hearing sa Senado, talagang lahat ng humaharap dyan, nag-under oath sila. So ibig sabihin, kung magsisinungaling sila, pwede sila ma-perjury, pwede sila ma-contempt. So mahalaga na makauwi siya, maimbestigahan. But even before he comes back to the Philippines, dapat iniimbestigahan na rin yung mga binabanggit niya. Ang sinasabi po ng Ombudsman, lahat ng binanggit ni Zaldico, bagamat hindi siya under oath, will be considered as clue or lead. And binanggit din doon si Pangulong Bongbong Marcos. Will he be considered in the investigations as well? Well, again, yung pag-iimbestiga, walang kulay yan eh. Hindi tinitingnan kung anong kulay ka, kung anong partido ka, kung anong posisyon mo. Kung may investigasyong totoo dapat. So, ngayong araw, buong maghapon ba namin kayo maasang nandito? Grupo namin, this is the Kaya Natin group, tsaka yung katipunan na nagkakaisang Pilipino. We're here to join the mass. And then later on, siguro baka maghiwa-hiwalay na rin. But primarily, nandito kami para sumama sa misa. You mentioned something about the possibility of trillion peso March Part 3. Ano ang dapat na mangyari para mangyari ulit? I mean, ano yung hindi natin maaabot today na magiging hudyat na magkakaroon ng Part 3? Hinahanap ng taong bayan yung aksyon. At mahalaga na yan ang maibigay ngayon ng gobyerno, na may aksyon dito sa mga kasong ito. Hindi lang investigasyon, meron talagang makukulong, may babalik na pera, at may mga panukala na mapapasa na nagpapakita na binabago yung sistema. So ang lahat ng ito, hinahanap ko ng taong bayan, at ngayon yung panahon na kailangan itong maibigay sa taong bayan. Senator Bam Aquino, maraming salamat po. Alright, sa mga babayan, So malinaw yung sigaw dito, no? Anti-corruption, mga babayan, at hindi po House PBBM, ha? Baka mamaya palabasin na naman ito mga DDS na to para patalsikin yung Pangulong Bongbong Marcos. Ano masasabi po ninyo dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion na ating yung pag-usapan, alright? See you muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.